nanawagan po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos bilang kami po ay isang lehitimong mga loyalista dito sa lungsod ng Maynila. Meron pong isang tunay na naglilingkod, dadala-dala po ang inyong pangalan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siya po ang aming napipili na iluklok bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Nagkakaisa po kaming lahat mula Distrito 1 hanggang Distrito 6. Si Mamara po bilang kapartido ng Partido Federal ay amin pong sinasamahan at kami po ang makakapagpatunay sa inyo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na siya lamang po ang karapat-dapat na mapili bilang ating kandidato dito sa lungsod ng Maynila. We love Mara! We love Mara! Itong araw na ito ay matagumpay ang naging pulong ugnayan na ginanap dito sa lugar ng Tondo, sa unang distrito ng Maynila. Ay tagumpay nating lahat bilang maganda, matalino, matapang, kind-hearted, generous. Nasa kanya na po ang lahat. So dapat handa po tayong ipaglaban ang isang super Mara Tamundong. Ito po ay ang mga dumalo po dito sa pulong ugnayan ay ang Distrito 2 at 3 ng kinabibilangan po ng mga zone leader ng distrito. At napakaganda po ng naganap na pagpupulong. Sila po ay nagpahayag ng kanilang buong suporta para po sa kandidatura ni Miss Mara Tamundong sa darating na eleksyon 2025 bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Lahat po sila ay nagsasabi na karapat-dapat na si Mara Tamundong ay manungkulan bilang alkalde ng lungsod ng Maynila sapagkat nakita po nila na meron siyang kakayahan. Unang-una po, nasubukan na po nila at nakita nila na bilang isang senior citizen advocate ay nakita po nila ang malasakit sa mga senior citizen at ganoon din sa mga bataan ng lungsod ng Maynila. Marami na po siyang nagawang tulong. Saksi po kami sa lahat ng kanyang mga ginagawa bilang isang totoo at tunay na ina na dito sa lungsod ng Maynila at bilang isang siya ang magiging ilaw sa reforma ng Maynila sa 2025. Ate, sa hanay naman po ng mga kababaihan at bilang isang lehitimong taga-Tondo, Manilenyo at lehitimong loyalista noon pa man, nakita po namin sa katauhan ni Ma'am Mara na 3 years ago pa. Kasama na po siyang naglilingkod bilang isang senior citizens advocate. Kasama po ang kanyang pagpapaliwanag sa lahat po ng mga gawain ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Therefore, dito po sa Tondo, sa katotohanan po, karamihan po dito mga loyalista. That's why nung si Ma'am Mara ay bumababa po dito sa Tondo, mainit po ang pagsalubong sa kanya ng mga tao. Dahil ang feeling po namin sa ngayon po, iisa lamang po ang makakapagbago. Meron na po tayong bagong Pilipinas, di po ba? Ang hinihintay po natin ang bagong Maynila. At nakikita po natin yan sa isang katauhan ni Super Mara Tamundong, isang babaeng very brave, strong, kind-hearted, generous, napakabait at napakamaganda. Napakainit ng pagtanggap sa kanya ng mga leaders na naririto kanina sa ating pulong ugnayan. At ganoon din naman sa ika-52 years anniversary ng pagbabalik ng Santo Niño sa Tondo Church. Mainit din pong sinalubong si Ma'am Mara sa pag-attend po niya ng misa. Marami pong mga barangay officials ang sumalubong kay Ma'am Mara. Meaning lamang po
na nagkakaroon na rin po ng pagkukumpara ang ating mga barangay officials, ang ating mga butante, kung sino ang dapat iluklok sa lungsod ng Maynila. Kailangan po natin ng pagbabago. Kaya kami po sa grupo ng Ilaw sa Reforma ng Maynila, mula Distrito 1 hanggang Distrito 6 ay nagkakaisa. Buo na po kami. Ang amin pong napipiling itatakbo bilang alkalde sa lungsod ng Maynila, no other than Super Mara Tamundong ang karapat-dapat. At sa hanay po ng mga kababaihan, I'm calling all the ladies out there, please join us. Kasi po, meron din po kaming mga samahan ng mga kababaihan. Sama-sama po namin, yan ay muli po namin i-open. Yung Ladies in Action, now it is Ladies in Action for Mara Tamundong. Para po sa kanya to. So, let us, please join us in our quest for a new candidate, a candidate with a heart na meron pong puso sa pagbabago, may tunay na pagmamahal sa bawat mamamayan ng lungsod ng Maynila. Nag-iisa lamang po yun, isang Super Mara Tamundong. Sa simbahan kanina maraming tingin ko talagang si Mara Tamundong kilala na nila. At siguro nababalitaan nila ang lahat ng mga magandang ginagawa ni Mara. Lalo-lalo na dito hindi lang po dito sa Distrito 1. Magsasaiba sa karatig na distrito, alam na po nila, nararamdaman nila. At totoo po yan, marami na nga po nangungubida na mga barangay official para po siya makadaopalat at makakaugnayan tungkol po lalo-lalo po doon sa online registration. Dahil marami pa pong mga senior citizen ang hindi pa po nakarehistro. At ganoon din po bilang karagdagan, ako po naniniwala na karapat-dapat si Super Mara Tamundong ay siyang maging opisyal na kandidato ng dito sa lungsod ng Maynila dahil siya po ay lehitimong membro ng Partido Federal ng Pilipinas. At ganoon din po ay ang paniniwala ko ang kailangan po natin talaga dito sa lungsod ng Maynila ay yung kaalyado ng ating Pangulo na para makatulong po sa kanyang mga programa at mga proyekto dito sa lungsod ng Maynila. Tawagan po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos bilang kami po ay isang lehitimong mga loyalista dito sa lungsod ng Maynila. Meron pong isang tunay na naglilingkod, dadala-dala po ang inyong pangalan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siya po ang aming napipili na iluklok bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Nagkakaisa po kaming lahat mula Distrito 1 hanggang Distrito 6. Si Mara po bilang kapartido ng Partido Federal ay amin pong sinasamahan at kami po ang makakapagpatunay sa inyo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na siya lamang po ang karapat-dapat na mapili bilang ating kandidato dito sa lungsod ng Maynila. Ano po ay inyong pakinggan ang aming mga hinaing, panawagan ng Pangulong Ferdinand Marcos na kung meron man po kayong pipiliin na kandidato, sana po sa eleksyon, sa darating na eleksyon ng 2025, sana po ay mapili nyo na po si Mara Tamundong sapagkat siya po ang karapat-dapat. Pero din po ako po nananawagan sa ating mahal na Pangulo na kumari po sana na si Miss Mara Tamundong po ang ating pong itaas ang kamay sa darating na eleksyon 2025 para alkalde ng lungsod ng Maynila.